kukunin mo? Ako po ba? Mukhang malalim ah. Hindi naman po. Pero ngayon, gusto ko po mag-eduk. Ha? Education? Sigurado ka na ba dyan? Naku, mahirap pa naman mag-eduk. Opo, sigurado po ako. O siya, bakit mo nga ba naisipan mag-eduk? Bakit nga ba? Aaminin kong hindi madaling humantong sa ganitong desisyon. Dati kasi, hindi ko naman pinangarap maging guro. Wala ito sa mga bata kong drawing o sa mga liham na aking lihim. Ngunit, sadyang may mga pangarap na hindi natin pinili, pero tayo ang pinili nila. Sa paglipas ng panahon sa gitna ng mga klase, kwento na nadaan ko, unti-unti akong hinubog ng pagkakataon. At sa ika-12 baitang, tinawag ako upang magserbisyo sa paaralan. Nang muli kong maranasan ang pakiramdam ng pagkilos at pagserbisyo sa iba, doon ko unti-unting napagtanto ang layuning nais ko. Isang layunin na naging rason para subukang tahakin ang pinapangarap kong kurso sa kolehiyo at hindi iyon ang pagtuturo. Pero ganoon siguro kasaklap ang tadhana kasi nalaman kong hindi ako pumasa sa kursong nais ko. Nagtampo ako sa mundo, ngunit sa gitna ng lungkot, isang simpleng komento mula sa kapwa estudyante, itago natin sa pangalang Prometheus, ang tumimo sa aking puso. May pagkakatulad kami. Gaya ko, hindi niya nakuha ang nais niyang major sa pagtuturo. Pero tinanggap niya iyon at nagpatuloy. Anya, kahit hindi ko nakuha ang nais kong major, basta buhay ang layunin kong magturo, magpapatuloy ako. Sa ilang salitang yun, parang bigla akong nagising sa komentong ibinahagi niya. Dahil sa kanya, napagtanto ko, hindi nawala ang layunin kong magserbisyo. Hindi man sa nais kong kurso, pero hanggat buhay ang layunin ito, gaya ni Prometheus, magpapatuloy ako. At dito nagsimula ang hangarin kong magturo. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng naging isang guro? Naniniwala ako na ang edukasyon ay hindi lamang nagtatapos sa 4 na sulok ng silid-aralan. Higit pa doon, ang edukasyon para sa akin ay isang paglalakbay ng personal na pag-unlad patungo sa pag-unawa sa mga tunay na kakayahan, layunin, hangarin at mithiin natin. Hindi man maaalala ng mga magiging estudyante ko ang lahat ng araling ibinabahagi ko, pero sisiguraduhin kong kahit papaano may maiiwang isang tanong, isang tataga o isang aral na hubog sa kanila at dadalhin nila hanggang paglaki. Pangalawa, para sa akin, ang edukasyon ang mahalagang daan para maging handa ang mga mag-aaral sa mundong kanilang kinabibilangan. Kaya naman, bilang isang guro sa hinaharap, isasama ko sa aking mga estratehiya ang mga makabuluhang talakayan, aktibidad na may halong pilosopikal na tanong at mga tunay na suliraning kinakaharap natin sa lipunan. Layunin kong pukawin ang kanilang pag-iisip, hindi upang ibigay ang tamang sagot, kundi para turuan silang magtanong, magduda at magpasya sa isang mundong puno ng pagsubok. Nais kong masanay silang yakapin ang kalabuan, yakapin ang kakulangan ng katiyakan, at doon maghanap ng kahulugan. Sa ganitong paraan, nagiging handa sila harapin hindi lamang ang pagsubok sa loob ng silid-aralan, kundi maging ang mga dagok sa lipunang kinabibilangan nila. Sa kabuuan, ang pagtuturo ay isang panghabang buhay ng pagkatuto at paghuhubog ng mga estudyante patungo sa kanilang mga natatanging potensyal. Hindi man madali ang pagiging isang guro, sa dulo, nasasabi kong nandito na ang layunin ko at magiging kasiyasiya at katuwa-tuwa itong layunin sa panghabang buhay. O Iha,
mag-edu. Para sa Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect